isang challenge talaga rito sa pagpumunta ka ng Batad, yung trek. Depende pa sa'yo kung saan ka nakabook. Yung kila Ate Grace yung pinakamalapit, pinakabungad. Pinakamadali. Yeah. Para sa may mga gout. Yun nga lang, dapat talaga mag-ano kayo. Huwag kayong biglang pupunta kasi baka minsan puno. Kasi ilan lang yung rooms nila ron. Kaya dapat mag-message muna kayo sa kanila. Sumasagot naman doon is yung anak niya yata. Kasi yung anak niya yung may madalas na signal. Message muna kami, tapos may message namin sila. Oh, para may kita tayo. Recommended by, 20%. Oo nga, pwede. Yan ang aming aakitin. Oh my gulay. Ito na simula ng aming kalbaryo. Punta sa parking. Salitan to sa ano. Lakad pa atras. Uy! Hindi lang ganong kita sa camera pero sobrang tarik. Tingnan mo sa video eh. Nakita mo sa video? Ito. Yes, gamit ka nang nawawala. Mahal pa naman yan. Let's... Akyatin naman tayo ngayon. Puro akyatin. Kaya hindi na madulas yung gulong natin. Nandun pa rin yung ano ko, kaba. Na baka mag-slide yung gulong. Pero tuyo naman yung kalsada eh. Kahapon siguro talagang ano lang, yung langis. Kahit sila naman kahapon dumudulas. Saka kumapit ng husto sa akin yung langis kahapon. Matinding akyatan to. Dahil yung kahapon, nung isang araw, sobrang tarik, dire-diretso pa baba. Parang hindi ko alam kung kaya ng sedan to paakyat, yung mga 1.5 na kotse na may sakay na 4 na tao. Ay kaya siguro kasi may kotse doon, may kotse nga pala doon. Kaya yan. Kalsada lang talaga problema, may mga batong malalaking nakaharang. Ayan na. Dapat yung medyo mataas talaga yung sasakyan nyo rito. Ayan, katulad nyan. Yung kotse ko sa side na dyan, bumper. Hindi ko pwede, dapat medyo mataas talaga. Rock Falls pa rin. Kaya madalas pag umuulan talaga, nalaglag yung mga bato galing sa gilid. Tatanong ko na yung main road, so malapit na tayo. So ang pupuntahan pala natin ngayon is diretso na tayo ng Atok. Para tomorrow, kung uwi na kami bukas, mas malapit na, mga 8 hours na lang yun kung dire-diretsong biyahe. Mga 2 hours lang yun from Baguio eh. Sa Baguio, parang 6 hours tungo sa amin. Hanggang makauwi, so mga 8 hours ang dire-diretso. Tatalo nga kanina kung Sagada ba, diretso namin to Sagada kasi mas malapit ang Sagada kaysa sa Atok. Ang problema lang pag pauwi, masyado malayo. Yes! Main highway na tayo. Palabas na tayo ng road to Batad. May mga jeep na bumabiyahe dyan sa papuntang Batad hanggang bayan ng Banawe. So, ito yung makaliwa yung Banggaan Rice Terraces. Bangaan Rice Terraces. Hindi na natin ganong na videohan dahil umulan nga, saka wala na kaming oras. Hinto muna kami sa sa poblasyon sa sentro, sa pinaka-sentro ng Banawe, baka may signal. Makatawag muna sa aming mga pamilya. Dahil kahapon maghapon halos wala kaming signal. Walang internet pala dahil umulan.
Medyo dumidilim na naman ang kalangitan. May dumadaang fog. Kanina ng kaliwalas medyo maaraw, ngayon wala na. May kulay, lamig. 8 kilometers away from to Banawe, poblasyon. Sana may signal. Ang ganda naman. Ganda oh. Ang gandang tignan. Hindi pa naaani yung palay, kaya di ba may pagka golden, yellow gold talaga siya. Nakakatuwa, ang sarap sa mata. Nandun kasi sa Batad, nakapag-ani na sila eh. Dito hindi pa. Ang ganda ng kulay. Kaya hindi namin inabot yung anihan eh. Dito medyo tayo. Medyo maliit na yung kalsada. Siguro malapit na tayo sa bayan. Madami na yung tao sa main road eh. Yung mga bahay malapit na sa main road. Pabayan na to. First time ko pa rin, first time na marating tong lugar na to. May mga restaurant na rito. May mga bahay. Puro bato na matataas. Yung mga bahay dito, parang nasa Baguio. Sa China may ganyan din eh, mga parting bulubundukan sa China. Yung river, tapos yung gilid niya, puro ganyan, puro pataas. Dito tayo sa Bocos, Banawe, Fugao. Nawawala si Louie. Di alam po nasan. Baka may nakitang maganda yun, huminto. Huminto lang kami dito sa anong barangay dito. Kasi dito lang nagkaroon kasi ng signal. So report lang kami sa aming mga mahal sa buhay. Diretso na tayo. It's 9:20. Ganda rin pala ng view dito. Ayos, ang hirap pagpalipad ng drone dito, maraming kawad kasi. Sumabit na naman, nadala na ako dyan. Na yung bahay, kasi nga, ito na yung poblasyon. Banawe. So, simula dito sa poblasyon ng Banawe, tatakbo kami ng 138 kilometers para makarating sa aming destinasyon ngayong araw na to. Abutin siguro kami ng mga 6 na oras kasama ng paghinto-hinto sa mga lugar na maganda at magpahinga o kumain. Pero ngayon maghahanap ako ng karinderya para makakain kami. Ako mahal dyan, o dyan. So ngayon, binabaybay natin ang Nueva Vizcaya, Ifugao Mountain Province Road. Ito yung binigay sa atin ni Google Maps para sa pinakamabilis na papunta ng Atok. So medyo pababa na tayo. Pababa sa Luzon, pababa sa Luzon, pero yung mga kalsada pataas pa rin. Dami pa lang dito, yan dami pang rice terraces. Ganda. Green pa, parang katatanim pa, hindi pa namumunga yung palay nila. Ganda pala, dito na lang kami huminto kanina. Refreshing yung nakikita mo sa mata na maganda. Parang walang problema ang Pilipinas pag nandito ka. Tahimik. Ang ganda ng aso rito. Kaya naman nakakita ko Belgian Malinois. Nasa kalsada lang, walang tali. Good morning po. Ito pala yung Banawe Viewpoint. Barangay Viewpoint ng
Banawe. Dahil siguro ang gaganda ng view rito kaya tinawag na Barangay Viewpoint. Hindi ko na rin na-check kung madadaanan natin yung viewpoint ng Banawe Rice Terraces mismo. Ha? Meron pa. Mahaba pa to. Tatanong nga pala si Louie kung saan bumili ng mga ng local made na knife. Gahanap tayo. Mamaya paghinto siguro makapag-search din. Sarap sana isama yung pamilya ko rin mamasyal ng ganito, kaso hindi kakayanin ng aming sasakyan. Sobrang baba. Pinaka gusto kong gawin eh. Sama sila, maikot din nila yung magawa nila yung ginagawa ko. Maikot yung Pilipinas halo dito sa North. Yun lang mahirap sasakyan. Ito kasi yung pinakamura na pwede mong gawin na maipasyal mo yung pamilya mo eh. Hindi lang ikaw yung mag-enjoy, hindi lang ako. Pati sila. Kahit malayo ang biyahe, at least nasabi nila na napuntahan nila yung mga hindi pa napupuntahan ng ibang tao. Lalo dito ng mga Pilipino. Yung iba pa nga nagpupunta ng ibang bansa eh. Di ba? Mamasyal sa ibang bansa. Pero yung sa mga tourist spot dito sa atin sa Pilipinas na magaganda naman, hindi nila pupuntahan. Iba rin siguro dahil yung iba hindi naman katulad namin ni Louie na mahilig sa mamasyal sa mga yan, mga nature. Diba? Iba-iba rin eh. Pero ako gusto ko mangyari sa mga anak ko saka sa asawa ko makapasyal sa ganito. Ma-experience sila kung gaano kalamig yung Cordillera. Bagay na-experience na nila, pero hanggang Atok pa lang. Pero yung dito sa Banawe, Sagada, di ba? Yung maganda eh. So nag-ano lang kami, nag-jacket kasi nga lamig. Tapos yung isang mama doon may ihina naman. Si Harry, yung jacket niya nasa loob eh. Kaysa magbaklas pa. Ginagamit ko na lang yung raincoat ko. Ang dami niyang tatanggalin eh. Oh. Hindi pa na-deliver yan. Ilang araw ko umiikot sa Shopee mo. Wala yung mga molder eh. So, babalik mo na naman sa warehouse yan. Parang puro ginamit mo lahat. Ginamit niya lahat ng dinideliver niya eh.
mini falls. Pero dito ano lang yan, kanal. Ay, nalaglag yung mga bato. Pangalawa na to, nadaanan namin ngayon sa kanina, mahina. Ganda. Karamihan mga bahay, may mga bahay pero walang nakatira. So namatay yung ating mapa, na-close ko na naman. Walang signal. Mamaya na lang uli. Ang ganda, ang lawak. Kung laro ng ganda, no? Ang ganda. Wala na kayo narinig sa sinasabi ko ngayon, kundi puro maganda. Pasensya na kayo, pero nakakamangha lang talaga. So nice. Ay. Nakarang na to, landslide. Bumagsak na rin yung kalsada. Bumagsak na yung half ng main road. Kaya humukay na sila ng panibago dito. Tapos nag-landslide naman. Matapansin nyo, putol lahat ng puno doon sa taas. Karamihan. Sunog. Nag-forest fire siguro dito. Sunog lahat. Nakatumba. Sa kabilang side pero dito hindi. Pero may landslide. Ay hindi. Landslide nga. There's a landslide. Let's go. Panoorin nyo na lang para rin kayong namasyal at kausapin nyo yung sarili nyo. Hindi na magkasalita. Ang ganda ng view eh. Oh. May gulay. May community sa baba. Oh. Diba? Oh! Diyan ang sarap pag matulog oh. Kung hindi pala yan oh, doon ka magtatayo ng tent no. Backseat window, green stack stairways in the sky. Old bus shaking, your head sleeping on my side. Dust on my sneakers, name of the town on a faded sign. Almost there, you laugh and squeeze my hand this time. Take me back to if you go, where the hills hold every vow, where the clouds lean in so low. We could Ganda. Hindi ko lang alam yung lugar na to kung ano to. Ano to? Talubin. Talubin. Sana yun nga. Hindi lang may parang pangalan ng lugar eh. Barangay Talubin ba to? Ganda ng nila, rice terraces din. Hindi nga lang ganun kataas. Di ko nakuha yung location ito. Talubin yata. Talubin. Medyo naiba yung daan namin. Hindi ko napansin kanina si Google Map, pinigay na Danis. Punta pa kami ng Bontok, saka kami bababa. Yung plano ko dapat is paggaling ng Banawe, kaliwa na papuntang Tinok para madaanan namin yung highest point. Tama madali kanina, excited na bumiyahe at nagka-signal. Hindi ko napansin. Uy, ang dami nilang ani. Yun.
Hindi ko napansin pa Bontok pa pala kami. So, pero okay lang. Ganun talaga. It's part ng biyahe. Lalo na pag naka-motor lang at may mga ibang iniisip. Hindi mo napapansin, iba pala yung lumalabas sa iyong hinahanap. 10 kilometers to Bontok. Ayon sa marker. Kilometer marker. Dito punuan talaga ang biyahe ng mga public utility vehicle. Private pa nga yata yan. Kasi nga sa hirap ng rito. Ang transportation. Kaya pagka may ganyan, hahayaan na nila yan. That's legal dito sa mga probinsyang ganito. Hindi na yan hinuhuli or pinagbabawal. Kasi nga pahirapan dito, lalo yan. Andito na tayo sa Bontok. Ayan, bayan ng Bontok na yan. May labas tayo sa malamang daan ito yung city na yung malaking kalsada. Yung parang poblasyon nila, sentro. Dito na tayo sa pinakasentro ng Bontok. So kakaliwa tayo para sa Baguio La Trinidad. Alagpas, oh. ATM. So second time ko dito sa Bontok. Hanapin muna tayo ng kakainan. Karinderya. Nakakita na tayo ng kakainan dito sa Bontok. Yung karinderya. Yun. Ifian Ha? lang po. Ifian lang po. We can do that. Kinain namin masarap pero syempre iba yung presyo. Medyo kasi nasa sentro, madalang yung parang tourist price siya yung pagkain. So maganda kayo ng dito na budget. Kasi sa Bontok meron din silang rice terraces. Madami, hindi lang ang Banawe ang may rice terraces. Iba-ibang bayan din dito sa Mountain Province. Sa Cordillera ang meron. Napakarami. Alam ko Quezon meron din eh. Yun lang yung talagang sikat, Banawe Rice Terraces, kasi yun yung madalas madaanan. Along the highway makikita mo siya. Landslide ba to? Tunnel! Ang pinakamahabang tunnel dito sa Bontok. Yung kaibiang tunnel. Liko pa U-turn pataas. Oh, hindi naman ganun katarik. I think we're going left. Pagkatapos nito, isang matinding hindi. Ano pupunta? Ayun nga, yung saradong liko. Ang ganda rito yung mga halaman sa gilid. Mahaba na yan, kanina pa kami mabiyahe. Ang ganda ng paligid. Malinis kasi nga walang tao.
Walang nagpo-pollute sa kalikasan. Magaling sila dito sa basura. Alam ko nagsesegregate talaga sila rito. Dahil nga walang mga dump site dito. Meron kami nadaanan kanina, controlled dump site. Talagang hiwa-hiwalay ang basura. Galing na magpatupad kasi kukunti eh. Hindi katulad sa Metro Manila. Napakaraming tao, napakahirap pasunurin. Happy Sabangan. I love Happy Sabangan. Nadaanan namin to dati. Hindi ko na rin matandaan. Nadaan. Ngayon lang bumabalik sa akin lahat. Yung biyahe namin ni Louie noon. Yung mga kalsadang to. ...371 kilometers, pababa ulit tayo ng Benguet. Ay, 371 hanggang ng kilometer 0. Pero susunod na bahay dito is Benguet ulit. Malamig na naman ang hangin kasi kulimlim na tapos. Pero malamig talaga. Plus, puro naman tayo, puro paakyat na naman. Kaiba na naman yung klima. Wala na naman akong jacket, paitim na naman ako. Yari na naman ako nito kay Yaya. Natawanan na naman ako ng mga anak ko. Nangyari? Louie. Okay. Tanda mo to? Oo. Ito. Pero walang tayo nun. Laking landslide nito. Ay God, laki ng batong natipak ko. Marami pang malilito doon pwedeng malaglag. Ano ba sila? Katakot. So pag umulan-ulan, gagalaw yan. Mga batong maliliit yan sigurado. Yan sila, huminto. Huminto. Tara. Ipit tayo ng truck. Takot. Pero wala siyang ginto, no? Puro bato lang talaga. Ba't ganun dito sa Pilipinas? Walang ganong ginto yung mga bundok. Pero kung may ginto yan, malamang kalbo na yan. Buti na lang wala. Buti walang mga minerals na pwedeng magkaperahan dyan. Nagkataon, kalbo. Flatlands na ito lahat. Hindi na to ganyan kaganda. Mini Falls. Ganda taas. Fountain. Excuse me. Dati naglalakad lang oh. Wawa naman. Wala kasi yun nga problema dito, transportation talaga. Hindi mo pwede lagi may bumabiyahing jeep dito dahil wala namang pasahero, kukunti ng katira. Lamig! Doon na tayo sa magpapagas sa Caltex. May malaking igorot na mag-asawa. Lamig, lamig! Woo! Nanunuot! Iba yung tama ng hangin, ang lamig talaga. May yelo. May daan pala sa Ilocos Sur dito. Sa Baguio, Bauco, Ilocos Sur kanan. Ilocos tayo kaya? Ilocos! Ilocos! Dami na rito, gulay. Siopaw, balot. Sigurado, mura gulay dito.
Ay, repolyo. Oh, tambak ng repolyo. Oh, tapos na tayo magpagas. Tara, let's. Ingat po, ingat! Gaganda ng motor nila, puro T-Max, oh. Pababa na ulit tayo. Ang haba na nung inakyat natin. Inaantok na ako. Ang lamig ng hangin, eh. Lakas makaantok. Nawala ako sa focus. Gawis ay Chalanyo, Mountain Province. Siguro maraming salamat sa inyo. So, welcome to Bugyas, Benguet. Ang bilis mo naman. Puro sila nagmamadali, mga van na yan, mga ano yan. Mga inaarkila usually. Kaya kabisado na nila yung kalsada rito. O kaya yung mga bumabiyahe na van. Bontok, Baguio. Kaya ang bibilis niyan. Ang gagaling. Yun, dito na tayo sa Bugyas. Ano to, parang capital na gulayan dito sa Mountain Province. Benguet Roadside Beautification. Bugyas, Benguet pa rin. Daming rice terraces din dito. Lapad. Pero tingin ko puro ano yan, gulay. Karamihan. Hindi na siya palay. Yan, dito sa alam ko marami tayong matadaanan dito sa Bugyas yan. Slow down, congested area. Ito, parang bayan dito sa Bugyas to. Sa right side, alam ko taniman dito eh. Kabilaan, puro ano, taniman ng gulay. Biglang bumubuhos yung ulan. Wala yung masilungan. Stop over muna kami dito sa isang gasolinahan kasi medyo maambon. Pahinga na rin dahil nga medyo napipikit ako sa lamig ng hangin. So si JR ano na, sinisipon, naghanap na ng lemon para mamayang gabi umahin na siya. Napakalamig ng hangin dito. Tapos yung paligid dito, ito. Yan. Taniman ng gulay. Yung mga T-Max, dumaan na. Inabot na kami. Ilang hinto pa kami kanina. Saka tutulin talaga mag-ganyan. Patakbo kasi bibilis ng motor nila. Dahil kailangan pa nilang umuwi ng Manila, kami hindi naman kami nagmamadali para ma-enjoy ang bawat kalsada ng Cordillera. Ay! Hindi pala sila mabilis eh, oh. Inabutin namin. Pag humataw yung mga yan. Saka mabilis sila makakauwi. Pagdating nga ng Baguio, diretso na sila sa ano yan. Basta yung Marcos Highway o kung saan man, tapos highway na sila. Mga ano sila, taga Bulacan. Grupo ng NMAX sa Bulacan. Ay, ng NMAX, T-Max sa Bulacan. Mga weekend riders na sabihin na nating big time. Kasi oo eh, dami na natin oh. Bihag. Nakabihag tayo. So nandito na tayo sa Mangkayan, Province of Benguet. Medyo busy na tong lugar na to. Parang sentro. Nakakatuwa yung tunog ng motor nila, ang lalakas.
Kami pala yung mga alalay nila. Kaya yung mga gamit ito. Yung gamit nila nasa amin. Nasa akin lahat. Kami yung mga backup. Mekaniko nila. Napakalamig na dito. Iba na yung pakaramdam ko talaga. Naninigas na yung mga kamay ko sa sa lamig. Nakagloves pa ako niya, makapal-kapal pa to. Lamig ng hangin. Buti walang ulan. Ambon, medyo umaambon. Basa na ba kayo dyan? Walang katapusang likuan. Sobrang foggy na dahil sa ulan. Lamig. Nanunuot, naka-jacket na ako Ulay. Kailangan na yata magkapote para mas labanan ng lamig. Meron pa tayong 20 kilometers. Ang lamig, pero masarap sa pakiramdam. Lumamaya to, sigurado sa atok. Mas malamig. Wow! Foggy! Alam mo yung tipong wala ka na makita. Meron pa naman ngayon, pero mamaya yan yun, mga hanggang 200 meters. Nakikita mo pa. Sa camera kasi hindi naman halata yan. Yun oh my gulay. 200 ba yun? 100 na lang. Yung pangarap ni JR yung ganyang ulap. Wala sila, mga minto sinipon na ako. Ang labig. Sarap na mahirap. Nasa ibang dimension. May nakikita na naman akong patak-patak ng langis. Pambihira naman Yun parang mauulit yung isang araw. Pero kagandahan lang dito, aspaltado yung kalsada. Tingin ko pag may asphalt, hindi siya ganong madulas. Hindi katulad nung doon sa papuntang Mangkaya o Batad. Karamihan ng kalsada hindi asfaltado, makinis na nga Kaya sobrang dulas pag may may oil. Pasensya na kayo, hindi yung gasalita kasi wala na akong masabi sa lugar na to. Manood na lang kayo para kunwari kayo yung nakasakay dito sa motor na to. Yung fog na sa kalsada na Nakita mo parang white lady na tumatawid. Hindi ko lang alam kung kita nyo sa camera. Lamig! Buti nag-jacket ako saka nagkapote. Lamig. Ang Kibungan, tapos ito Baguio. Kibungan maganda rin dyan Kaya lang kailangan mo dyan
medyo pang off-road na talaga siguro yung motor mo kasi alam ko ano yan eh, medyo rough road. Hindi na po pwede ito dyan. Pwede, pero sigurado masisira. Wala akong makita. Labo na. Sobrang foggy na. Pag binaba yung visor, wala rin makita. Nagmo-moist. Ito lang yung magiging ano mo rito eh. Challenge pag nasunod ka sa truck. Napakausok kasi diesel yan, di ba? Plus, pag may kargang ano, fertilizer. Kasi fertilizer nila, di ba? Ano? Galing sa manok. Yun na yun. Alam nyo na yun. Natural. Yan, tsatsagain mo yan pag nasunod ka sa ganyan truck. Dito na tayo sa Natubleng. Welcome to Atok, Benguet. We're here na. Kaya may matadaanan natin ang ano, ang former highest point dito sa Halsema Highway. Sayang talaga hindi tayo nakadaan sa Tinok, nakakapanghinayang. Pangarap ko yun eh. Andun eh, oh, andun na. Nawalan kasi ng signal eh. Nawalan ng connection sa internet. Mali tuloy. Pero siguro nga para may balikan. Di ba? Pag dinaanan, wala ka nang mababalikan. Inadjust siguro yun para makapagplano pa uli, makabalik. Swertihin sana para makasama ang mga pamilya. Di ba? Pag uli. Iba talaga pag nandito ka eh. Hindi mo alam kung uulan o dadaan lang siya. Ha? Gulay. May gulay ba? Puro prutas yata yan. Wala palang gulay. Pero mag-vape po. Oo, paano? Mausok na yun. Woohoo! Mausok na. Kaya, puro prutas pala. Oops! Whew. Libre! Gawa ng sticker eh. Masilip yung sticker. Lugod mga kapatid. Ayun pa oh! Pero iba na siguro yan. Oo nga, yung katunayan na Ah. nakatulog kami dito. Nagalag ka pa dyan ha. Ayun oh! Yung lumang sticker ko, nilagay ko palalig oh. Yun, katunayan yan. Nakarating kami dito, palatandaan. Yeah! Lamig! Mutulo na yung sipon ko sa helmet eh. Pinig ko may kulangot na ako eh. Sana ka kung kulangot eh, ako gumaganon. May ano na, uhog. Oo, unti-unti lang siyang gumaganon. Dapat ginanon mo oh. Pag ganon. Ayaw ako umabot eh. Parang nakabitin lang siya eh. Putay ka. Muntik na, muntik na. Ay, kami. Pwede. Former highest point. Dapat doon tayo dadaan sa new highest point. Pambira, mali yung binigay. Mali. Kasi old na to, di ba? Ha? Old. Old highest point. O, kape muna kayo guys. Lamig eh. So paalis na kami dito sa former highest point. Malapit na naman kami. 2 kilometers na lang. Akit lang kayo, dire-diretso tapos may papasokang paakyat. Doon na. Lamig. Yan, dyan kami nag-breakfast dati ni Louie. Nung papunta kaming
kay Apo Wang Od. Zero visibility, ilaw na lang ng truck ang kita. Uy, putik. Delicates, biglang baba yung lupa. Walang makita, ilaw lang. Wala, no visibility na. Ito na. Saan kaya yung store? Walang store. Kailangan namin bumili ng lutuin. Chicken and sayote. Magtitinola na lang kami for tonight. Daming basura ba to? Basura nga. Ingat po! Yan, dito kami nag-picture ni Yaya noon eh. Yan, diyan kami naupo. Tapos picture kami, ang ganda ng background dyan. Mig. Saan dito ang tindahan? Turn right pa rin. Bababa na lang kami pag mali dito, pag hindi dito yung tindahan. Kasya na. Tatanong na lang kami kung saan talaga. Sabi kasi sa akin bago umakyat, baka hindi ba doon sa main road? Tanong na lang, pwede naman bumalik. Ito yung Budas Ranchen. Lamig. Magandang hapon po. Dito po kay At. Magche-check-in po kayo, no? Saan po pwede mag-park? Hello po. Magandang hapon.